Instead, you need someone to teach you again the basic things about God's Word. You are like babies who need milk and cannot eat solid food. For someone who lives on milk is still an infant and doesn't know how to do what is right. Solid food is for those who are mature, who, through training, have the skill to recognize the difference between right and wrong. And another one, Psalms 121 verses 1 to 2. Lord, my heart is not proud. My eyes are not haughty. I don't concern myself with matters too great or too awesome for me to grasp. Instead, I have come and quieted myself like a weaned child who no longer cries for its mother's milk. Yes, like a weaned child is my soul within me. As I request our abs to pray for us. Bilang Diyos, walang ibang layunin ang aming pagparito sa inyong samahan, kundi ito ay papurihan sa Panginoon at luwalhatiin. Bilang Diyos, aming dalangin na let our ears be inclined to the preaching of your word, let our hearts be open to receive the spiritual blessings that you are going to grant to each one of us today. Lord, we pray na ang lingkod na iyong gagamitin ay magsasalita ng ayon sa iyong karunungan, ayon sa iyong kapangyarihan, ayon sa pagpunas ng iyong banal na Espiritu. And when His lips, Lord, as He preaches to us your word, and we pray, O God, that the message that we are going to receive today will be a source of spiritual blessings to each one of us. Sa Panginoon, ang aming muling pagpapasalamat, idalangin namin sa pangalan ng Kristo. Everybody say Amen. Thank you, Sir Abs. Before we say, mga kapatid, let this thought sink in, mga kapatid. I will leave you with this thought. There comes a moment in every believer's life when God says it's time to grow up. Not just in church attendance, not just in knowing our Bible verses, mga kapatid, but in living them. Not because He's mad, mga kapatid, but because He's trying to move every one of us from survival to strength, from comfort to calling, from pacifier to purpose. And you can't fight giants with a pacifier in your mouth, mga kapatid. You can't carry your cross if you remain inside a crib. Hindi natin madadala ang krus and take part in the sufferings of Christ kung nasa loob tayo ng mga kuna o kulong-kulong. Church, we are trained to triumph. We are raised to overcome. We are win to win. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Please take your seats, mga kapatid. God bless you, mga kapatid. Stay with me for a few moments. Now, going back to what we have read in Hebrews chapter 5, verses 12 to 14, the writer is talking to believers na grown up na daw dapat. Spiritually, dapat grown up na sila. Pero nananatiling dumidede ng gatas mula sa feeding bottle. Kuha tayo ng props, mga kapatid, para mas may dating. Sabi ko sa sarili ko, if bukas wala or ngayon, walang dating yung mga sasabihin ko sa kapatiran. Nagdaan natin sa props at sa production natin. So here's a feeding bottle which most of us, mga kapatid, if not all, we use this when we were babies, no? But this is a huge thanks to the Pisidas family. Like, sabi ni Neneng, sabi niya, kanya daw to. Sabi ko, hindi lang, kahirap ko lang. Pag-hit teddy bear, mamaya. So just like a baby transitions from milk to solid food, mga kapatid, God expects us to move from spiritual basics to spiritual strength. Amen? Oo, mahalaga yung mga basic, mahalaga yung mga batayang aral, ang pagtanggap sa Kanya, ang pagsisisi, ang pananalangin, mga kapatid, at ang pagbasa
ng salita ng ating Panginoon. Pero hindi doon natatapos ang lahat. Amen? Ang nais ng Diyos para sa atin ay huwag tayong manatili sa basic. Huwag tayong makontento sa panimula. Ang tawag ng Diyos sa atin ay patungo sa kalakasan, mula sa batayan, patungo sa katatagan, mula sa gatas, patungo sa solido ng pagkain, mga kapatid, mula sa pagiging bata, tungo sa pagiging mandirigma para kay Kristo. Hallelujah! Hallelujah! A baby can't survive on milk forever. We can't survive on milk forever, right, Brother JM? And neither can our spirits, mga kapatid. Milk is good, but only for a season. And what once fed us, mga kapatid, what once fed you, will eventually fail you. Ang sanggol ay hindi mabubuhay lamang sa gatas magpakailanman, mga kapatid, at ganoon din ang ating espiritu. Oo, mabuti ang gatas, pero may panahon lamang ito, mga kapatid, sapagkat ang minsan nagbigay buhay sa iyo, darating ang araw na hindi na ito sasapat, mga kapatid. Amen? Let's try to picture, mga kapatid, isipin nyo isang baby na unang sumubok ng solid food. Magulo, no? Hindi siya at ease, mga kapatid, awkward, hindi siya komportable. Pero kung ang sanggol na iyon ay hindi matutong umuya or umata, hindi siya lalaki ng malakas, mga kapatid. Isipin natin, mga kapatid, you can't conquer mountains wearing diapers. You can't walk through fire while wrapped in a blanket, mga kapatid. You can't slay giants while you're still crawling on the floor. Hindi mo malalampasan ang bundok kapag nakadiaper ka pa, mga kapatid. Hindi tayo makakalakad sa apoy kung balot na balot tayo sa kumot, mga kapatid. At hindi natin matatalo ang mga higante kung bumagapang pa tayo sa sahig. We need to grow, we need to rise, we need to let go and let God. Hallelujah, hallelujah. Siguro natanong natin, mga kapatid, bakit ito mahalaga? Bakit mahalagang malaman natin ang tungkol sa mahalagang bagay na ito ngayon? Hayaan niyo sabihin ito sa inyo, mga kapatid. Also a reminder for us, for all of us. Staying on milk feels safe. But it will stop your calling. Ang manatili sa gatas ay parang ligtas. Sabi nila, uminom ka ng gatas, ikaw ay lalakas. Diba? Pero sabi nito, mga kapatid, ang manatili sa gatas ay parang ligtas. Pero bibigyan na ito ang pagtupad natin, mga kapatid, sa tawag ng Diyos sa ating buhay. Kung palaging gatas ang hanap natin, hindi tayo lalago. Kung palaging basics lang, hindi tayo uusad, mga kapatid. At kung palaging comfort zone lang, hindi natin mararanasan ang ganap na plano ng Diyos sa ating mga buhay. It is time to step up. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, winning is uncomfortable. But it's necessary for our strength. Winning is uncomfortable, but it is necessary for our strength. Ang winning, mga kapatid, alam ng mga nanay ito at ng mga magulang, ay ang proseso ng pag-awat. Pag-awat sa gatas, no? Yung pagdede ng gatas. Pag-alis ng isang sanggol mula sa gatas upang makilala siya sa mas matibay ng pagkain. If we are going to apply to our spiritual lives, hindi naman siya rocket science, mga kapatid. Ang ibig sabihin po nito ay pag-alis sa mga batayang aral lamang, sa mga basics lamang, upang lumago tayo sa mas malalim na katotohanan ng sita ng ating Panginoon. Amen. Nakita naman tayo ng mga bata, or kahit na hindi na sa mga bata, kahit tayo sa ating mga sarili nila ang aking set, at pag natutuwa sila, mga kapatid, pinakatama nila yung aking mga kumot, mga kapatid. So ayaw natin mawala sa paborit natin kumot. Diba? Kahit na anong amoy yan, kahit na anong natuyong dyan, mga kapatid. No? Ayaw natin pakawalan yan. Yan ang hinahanap-hanap natin. Ayaw natin panagahan. Natila ba ito na tayo nakamayat ng seguridad na ginahawa ng kapayapaan? Hindi tayo lalakad paalis mula sa pagulit natin kumot. Ayaw natin.
Hindi tayo mag-explore. Oo. Balot tayo at safe tayo mula sa lamig. Balot tayo sa ginhawa. Pero balot din tayo sa limitasyon, mga kapatid. Ang ilan sa atin, balot pa rin ng takot. Ang ilan sa atin, balot pa rin ng kapalitan. Ang ilan sa atin, balot pa rin ng pagkabatang isip, mga kapatid. Ang ilan sa atin, balot pa rin ng ating mga kaginhawahan sa ating buhay. At ang ilan sa atin, balot pa rin ng samot-saring palusot. But listen, church, hallelujah. We can't win battles from a rocking chair. We can't build spiritual muscle in the playpen. Ang demonyo, mga kapatid, gusto niya kapag tayo ay soft and safe. Yun yung gusto natin ay komportable tayo, mga kapatid. Because soft and safe don't scare him, mga kapatid. Hindi takot ang diablo pag komportable tayo sa ating mga sarili. Natakot lamang siya sa atin kung tatayo tayo at lalabas mula sa ating mga duyan at sa ating mga kunang at ipapakita natin ang ating lakas na nanggagaling kay Kristo. Hallelujah, hallelujah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ako mananatiling sanggol. Sabihin mo sa katabi mo sa kaliwa, handa akong lumaban. With conviction, isa pa, handa akong lumaban. Nakakatabi. Para makakuha ng Panginoon, mga kapatid, let's praise God. Hallelujah, sa victory na ibigay sa atin. So what is it like to be with and walking in victory, mga kapatid? Sabi po sa 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Amen? That's not a baby talking. That's a grown-up talking in the spirit. That's not baby talk, mga kapatid. That is battle talk. Amen? Gusto ba natin bigyan ng some battle talk ang demonyo, mga kapatid? Hallelujah, hallelujah. That's a warrior who's been trained and tested, mga kapatid. Hallelujah. Hindi na yung salita ng isang bata. Yan ay salita ng isang may lakas na nagagaling kay Kristo, mga kapatid. Hindi yan salita ng isang sanggol. Hallelujah. Yan ay salita ng isang mandirigma. Hallelujah. Taas ang kamay na lahat ng mandirigma dito, mga kapatid. They are all engaged in a battle. Hallelujah. But we don't have to worry because Christ has made us conquerors. Hallelujah. Palapalapan natin, Panginoon. Let's try to imagine a grown man na tumatakbo sa isang marathon habang may bitbit na teddy bear. Ano si Alexa? Ito yung sabi niya, saan ko gagamitin nito? Ito na yun, Eliza. Imagine natin yung mga kapatid. Nakita tayo sa marathon, mga kapatid. Yung seryosong marathon, ha? Na may tumatakbo na may dalang teddy bear, mga kapatid. It's something unusual, mga gimmick siguro, mga kapatid. Because you don't have to have distractions when you're running, mga kapatid. Kung magagawa mo na talaga magalang, pakidali mo lahat, sapatos, lahat, mga kapatid. Kasi kailangan mong ma-reach yung distance mo at a given time. So kailangan mo ng distractions, wala ka ng kapilan. So this is something unusual, mga kapatid mo. A marathon runner carrying a teddy bear. But nakakatawa man siya, in the spirit, mga kapatid, that's how some of us look like. Trying to finish our race while clinging to childish things. Nagpupumili tayo tapusin ng mga takbuhin natin, mga kapatid, subalit hindi natin mabitawan yung mga lumang gawin natin, mga kapatid. May mga bagay na matagal na natin dapat na iiwan pero hindi natin mabitawan, mga kapatid. Hallelujah. But church, we can run the race, mga kapatid. Hallelujah. Carrying a teddy bear. We can't storm the gates of hell with a pacifier in our mouths, mga kapatid. Sabi po ng 1 Corinthians 13:11, when I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. This was Paul speaking, mga kapatid, na ako'y bata, nag-iisip at kumikilos ako bilang bata.
Ngunit ngayon, iniwan ko na ang mga bagay na pambata. Walang laruan, walang pacifier, walang pag-aalilangan. Tumatakbo ako ng buong tapang, sinusupo ko ang kahinaan, hindi ko ang kalakasan ng Diyos. At tinatakbo ang tagumpay na handog ng Diyos para sa akin na hallelujah. Palapakan pa rin ng Panginoon. So how do we go into that phase? What do we need to be with, mga kapatid, and be ready for war? Who wants to be ready for war, mga kapatid? Always, we have to be ready for war always. And here are 4 steps. Sabi yan, mga kapatid, hindi ko alam kung nabasa ito, feed on solid food. Get into every detail of God's Word. Don't just skim. Huwag lang nating daanan, mga kapatid. Alam na alam niyo si Sir Camillian kung paano, mga kapatid. Huwag lang nating daanan, but study. Pag-aralan po natin. Not just scrolling the verse of the day, kung anong lesson ng Sunday school niya, mga kapatid, kung anong topic ni Pastor sa Bible study, but digging, showing, meditating until it shapes our spirit, mga kapatid. Number 2, step out in faith. Ang growth, ang spiritual growth happens outside our comfort zones, mga kapatid. Lumalakas tayo, lumalago tayo, nagiging handa tayo, mga kapatid, sa laban kapag nilalampasan natin ang takot at tinatahak natin ang daan na puno ng hamon, mga kapatid, kasama ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Number 3, let go of all dependencies. The pacifiers of your past won't serve your future. What are these pacifiers of the past, mga kapatid? Yung mga old habits, yung mga takot natin, yung mga pag-aalinlangan natin, yung mga pagdududa natin, mga ugali na kasanayan, they won't be able to help us, mga kapatid. We have to let them go. And number 4, surround yourself with maturity. Find people who stretch you. Find people who challenge you. Not just pacify you, mga kapatid. Paliputan po natin mga sarili ng mga tao maghihilas sa ating pataas, sa ating pananampalataya, at magtutulak sa ating paglago, mga kapatid. And not just with people who make us comfortable, mga kapatid. Ang isang baby eagle, we learned many things, mga kapatid, siguro in the course of our service, mga kapatid, sa ating Panginoon. Sa mga teachings na nilinig po natin ang tungkol sa the way of the eagle, kung paano sila mabuhay, their behavior, mga kapatid. Ang isang, siguro we have come across this, mga kapatid, and this is just a reminder. Ang isang baby eagle, mga kapatid, ay hindi natututong lumipad sa pugad. You see, the nest feels safe, but the nest was never the destiny. Hindi yun yung panghabang buhay niya, mga kapatid. Hindi siya doon nagsisimula at doon siya magtatapos, mga kapatid. The nest was never the destiny. So what does the mother eagle do, mga kapatid? The mother does some things to the nest and to the baby eagle, not to hurt it, mga kapatid, but to help it. Gagawa siya ng mga bagay, mga kapatid, doon sa environment ng agila, ng baby eagle, para it pushes the baby eagle, forces him, mga kapatid, to spread out his wings. And that push, mga kapatid, is what activates the wings. Ang tulak na iyon ang siya nagpapalipad at magpapaangat sa batang agila. Tayo, mga kapatid, you can build an empire kung tayo po, mga kapatid, ay mananatili mga batang agila, mga kapatid. You can't build an empire playing with blocks. Ano yung mga Lego? Yung mga building blocks, mga kapatid. Nakakaaliwang Lego, mga kapatid, no? But it's just an illustration, mga kapatid. But you can't build an empire using building blocks lang. You can't feed a warrior with a baby bottle. And you can't preach power if we keep on trusting and holding on to our security blanket, mga kapatid. Hindi tayo makapagtayo ng kaharian sa pamamagitan ng mga laruan. God. The army of God has to advance, and we have to advance because of souls. We have to come out from the nest. We have to come out from what feels safe for us, mga kapatid. Because the nest is never the destiny. The nest is supposed to be just the launching pad, mga kapatid, because we are built. The church is built for something greater. We are built for something bigger. We are built for more. The church is built for more. Hallelujah.
team, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. As they usher us once again, mga kapatid, patungo sa ating Panginoon, sa pagsamba sa ating pag-alilaw. Mga kapatid, that's why I told Brother Mati, I don't want this to stop. Baka pwede hindi ako preach, mga kapatid. But really, let's go back to that atmosphere, mga kapatid. Hallelujah. And if we're being honest, mga kapatid, some of us have been sitting in the high chair. Some of us have been sitting in the high chair way too long. And some of us, mga kapatid, may have been very comfortable inside our cribs. But it's time to get out of the crib. It's time to grow up in faith, mga kapatid. It's time to drop the bottle. It's time to drop the blanket. It's time to drop our many excuses, mga kapatid. And it's time to pick up your Bible, pick up your cross, pick up your calling. Panahon na, mga kapatid, para tumayo tayo mula sa ating mga duyan. Lumabas tayo mula sa ating mga playpen. Magsuot tayo ng buong baluti ng Diyos, mga kapatid, dahil tayo tinawag hindi para manatiling bata, kundi para maging mandirigma sa kanyang kaharian. Hallelujah. We are meant to win. Not to whimper, not to wait, not to wonder, mga kapatid. Nais ng Diyos na tayo ay lumago at magtagumpay, hindi para maging malungkot, hindi para maghintay at mag-aksaya ng panahon, mga kapatid, hindi para maligaw tayo sa ating mga pananampalataya. God is telling us, my children, I want you to grow up. I want you to gear up. I want you to go and get your victory. Get that victory I already want for you. Kailangan natin lumago, mga kapatid. Kailangan natin magpakatatag. Kailangan natin tumayo bilang mga mandirigma ng Diyos. The question is, are we going to step out of the nursery? Are we going to walk into the battlefield in faith, mga kapatid? Hallelujah. Will you drop the pacifier and wholeheartedly pick up your purpose? We'll open this altar, mga kapatid, for everyone to renew their vows to the Lord. Let's do it before God today. Will you decide once again to follow Jesus and make a commitment not to turn away from Him, mga kapatid? Will we be brave enough to shake away all our fears while trusting God? Handa ba natin iwan ang lahat ng alalahanin at magtiwala kay Kristo, mga kapatid? Nangako ba tayo na susunod sa Kanya kahit ano ba na mangyari? We can't reach our destiny if we will be stuck in the nursery. Hallelujah. Mga kapatid, there are greater things that God has in store for all of us. The Bible says, I have not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God has prepared for them that love Him. So let's keep trusting Him, church. Let's keep trusting the Lord. Hallelujah. It won't be long. It won't be long. Hallelujah. God will bring us all home as He has promised. Ang maraming mga biyaya, kagalakan at tagumpay na naghihintay sa atin ay lampas sa ating pangunawa, mga kapatid. Hindi kaya ilarawan ng salita, subalit gagawin ng Diyos para sa ating lahat. Hallelujah. Father, we drop our pacifiers today.